Ang magandang bareta. Damong letrato. Sa pulpalaang ay naroon na ang Diyos. Ginamit ng Diyos ang langit at ang mundo, na noong damo ay wala palang korte. Ginamit din niya ang aldew, bulan at mga bituin. Ikaduwang letrato. Ang makita mo'y ngayon na libro ay Biblia. Ito ang kaginang Diyos na magpatukoy sa kotam ng tungkol sa Kanya at sa mga gamit niya. Mahal ng Diyos ang atanan na totolay at tanan na pagoronan tam ngayon ay gubuhat sa Biblia. Ikatalong letrato. Ang Diyos ang ginumamit ng atanan ng bagay dito sa mundo. Ginamit niya ang langit at digit. At nung kinagi niya, nabuo ang kalutaan. Pagkatapos nun, ginamit niya tanan ng tebuhay, mga sida sa danom, mga ibon sa langit, at tanan ng mga hayop. Nasiyaan ng Diyos at tanan ng ginamit niya, at tanan ng ginamit niya ay maganda. Ikapat na letrato. Ginamit din ng Diyos ang kadamo-damo ang lalaki at babi, at nginaranan niya silang Adan at Eva. Inatdena niya sila ng kapamahalaan at atanan ng ginamit niya. Nagamit ng Diyos ng isang espesyal na hardin para pagyanan ng duwa. Doon lagi nilang makaguman na maglakad-lakad at magkauro ng Diyos at naging katrokes nila ito. Inatdenan sila ng permiso ng Diyos na kanon at tanan ng bunga sa hardin pero sa esa. Pero isang aldew, ang kadima ng Diyos na si Satanas ay inumangay sa hardin. Hinakit niya si Adan at Eva na suwayin ang Diyos at kinanila ang pinagbawal na bunga ng punong kayo. Dahil doon nagkasala sila sa Diyos at nasida yung pagkatrokes nila. Pinalaya sila ng Diyos sa napakagandang hardin. Sa punon, nagkasala at tanan ng tolay at niyadayo sila sa Diyos. Yun ang dahilan kaya nakabati tayo ng sakit at kahirapan. Kalimang letrato. Nagkaanak sila Adan at Eva ng duwang lalaki, si Cain at Abel. Natuwa ang Diyos kay Abel pero kay Cain ay hindi. Dahil dun, mainggit na tarod si Cain kay Abel. Kaya isang aldew, pinatay ni Cain si Abel. Pinarusahan ng Diyos si Cain sa ginamit niyang madukas. Magkanga ang Diyos kapag gumamit ng kasalanan ang mga tolay. Ang gusto ng Diyos ay mapaadene siya sa mga tolay, kaso dahil sa mga kasalanan na ginagamit nila, yun ang naging dahilan kaya napaadayo sila sa Diyos. Ika-6 na letrato. Todong henerasyon na ang dinumaman at nagkaroon ng mga anak sila Adan at Eva. At tanan ng mga anak ni Adan at Eva ay tulos-tulos pa din sa paggamit ng kasalanan at pagsuway sa Diyos. Dahil sa kadukusan nila, pilihan ng Diyos na makebot sila sa pamamagitan ng dikkel na baha. Sa tanan ng tolay, maisalaang na mabuti, nagmahal at umunod sa mga utos ng Diyos. Ang ngaran niya ay Noe. Inutusan ng Diyos si Noe na maggamit ng dikkel na abeng para maligtas siya sa baha. Tinumagal na matodong taon para magamit ang dikkel na abeng. Habang gamitan ito ni Noe, kinagian niya ang mga totolay na sumolin na sa Diyos at pinagkagian din sila sa dikkel na bahang dumemot. Pero, hindi maniwala yung mga tolay kay Noe. Tulos-tulos pa rin sila sa mga gamit nilang magkakadukas. Ika-7 letrato. Tinawid ng Diyos ang atanan ng uri ng hayop kay Noe. At pinasadap naman ang mga ito ni Noe sa dikkel na abeng. Pagkatapos, sinuwi pati ang kabinga niya. At yung talong anak deng lalaki, pati mga kabingade, ay sinumadap na din sa dikkel na abeng. 8 tolay lang ang lasan ng dikkel na abeng, kaguma ng mga hayop. Pagkasadap de tanan, sinarado na ng Diyos ang dikkel na abeng. Matapos ang 7 aldew, nagpatawid ang Diyos ng dalakedek na uden at binumahan ng dikkel na tarod. Sa lubok ng 40 aldew, binumaha sa buong mundo. Huli na para sa mga tolay na nasa luwas ng dikkel na abeng para magsisi. Nalimas sila at tanan. Ang pamilya lang ni Noe ang miniligtas dahil sila lang ang minaniwala at inumunod sa Diyos.
Ikawalong litrato. Dinumaman ang matodong taon, nirumami ang mga anak at natinggi ang lahi ni Noe. At esan na si Abraham nagubuhat sa lahi ni Noe. Si Abraham ay isang tolay na mahal ang Diyos at magsanig sa Diyos. Kinakagian siya ng Diyos na ang mga anak niya ay maging dikkel na bansa. Walang anak si Abraham at ang kabingan niya na si Sara. Pero maniwala pa din sila sa pangako ng Diyos sa kanila. Nagkaroon din si Abraham ng mga anak sa ibang babi, at isa sa mga ito ay ginaranan niyang Ismael. Siya ang pinagbubuhatan ng mga Arabong bansa. At nang lakay na si Abraham at bakas na si Sara, inatdenan sila ng Diyos ng anak na ipinangako niya sa kanila. Ginaranan nila itong Isaac. Nangako ang Diyos na pagpapalaan niya ang mga tolay sa pamamagitan ni Isaac. Ikasyam na litrato. Nirumami ang lahi ni Isaac at naging isang dikkel na bansa na dinulaw ni Israel. Isa na si Moses sa mga ito. Naniniwala siya sa Diyos at magsanig siya dito. Dinulaw ng Diyos si Moses at pinaangay sa isang banal na bukid na kung saan mensan niyang kinauron doon ng Diyos. Inatad niya kay Moses ang mga batas na ipangaral sa mga totolay. Dinumidaba si Moses sa bukid na may tatawid yung duwang dikkel na bato na nandoon nakasulat ang mga utos. Gusto ng Diyos na unodan ng mga tolay yung mga utos niya. Ikasampung litrato. Yung mga utos na initad ng Diyos kay Moses ay maganda. Pagpapalaan ng Diyos yung mga magsanig dito. Ito yung mga utos ng Diyos. Mahalantam, sambaan at sanegantam ang mag-iisang totohanan na Diyos. Huwag tayong magkaroon at yumukod sa mga Diyos-Diyosan. Huwag tam gamitan ang ngaran ng Diyos sa mga walang kapararakang bagay. Ilaan tam ang aldew ng pamamahinga para sambaan siya. Sanegan at galangan ang mga anak ang kanilang mga magulang. Huwag bumuno, huwag mangalunya, huwag magbuli at manloko ng ibang tolay. Huwag magtakaw at pagnasaan ang mga bagay na pagmamayari ng iba. Ikaunseng litrato. Nung kapanuhunan ni Moses, pag din nagsaneg ang tolay sa batas ni Moses, ang mga totolay ay magbuno at ihandog nila sa Diyos ang isang batang tupa. Nasalip na sila ang parusahan, ang tupa ang kapalit nila. Sa pamamagitan nito, mapapaalalahanan ang mga tolay na mali ang magkasala sa Diyos, susuwayin ang mga utos niya. Ang anak na kambing din ay isang simbolo sa mangyayaring isang napakadikkel na sakripisyo. Plano ng Diyos na ipatawid ang kanyang anak na si Jesus sa mundo para pantubos sa kasalanan natin. Ikadoseng litrato. Matodo ng taon ang dinumaman. Isang anghel na gubuhat sa langit ang ipinatawid ng Diyos sa isang birheng may ngaran na Maria. Si Maria ay nesakad na para ikasal sa isang lalaking may ngarang Jose. Kinagi ng anghel kay Maria, matuwang tarod ang Diyos sa iyo, Maria. Mag-enak ka at ngaranan mong Jesus. Nagpakiligip si Maria. Paano yun mangyari ay birhen ako? Lumabeg ang anghel. Sumayo ang Espiritu Santo. Ang ieenak mo ay banal at dalawan na anak ng Diyos. Nagpakita din ang anghel sa taginap ni Jose. Kagi ng anghel kay Jose, huwag kang manteng na tanggapin si Maria na kabinga mo. Dahil ang sanggol na nasa tiyan niya ay gubuhat sa Espiritu Santo. Ieenak niya ang isang anak na lalaki at atdenan mo ng ngarang Jesus, na ang gustong kagian, tagapagligtas. Tinanggap ni Jose si Maria bilang kabinga niya, at di niya ito iniladugan hanggat may ienak ang sanggol. Ikatreseng litrato. Noong panahon na iyon, tinagi ng hari at tanan na totolay ay dapat na umuli sa kanikanyang bayan para makapagrehistro. Kinailangan ni Jose at Maria na umuli sa bayan ng Bethlehem. Pagkademat nila, wala na silang matulosan pwera sa kulungan ng mga hayop. Doon inenak ni Maria ang sanggol na si Jesus. At nung gabi na ding iyon, nagpakita ang isang anghel sa sanga na pastol na kasulukuyang magbantay sa mga alaga deng tupa. Kinaginong anghel, may tawid-tawid akong magandang bareta para sa tanan na tolay. Inenak ngayon ang isang tagapagligtas. Siya ang Kristong Panginoon.
Maya-maya ay nagpakita ang maraming anghel sa langit, nagkanta at nagpupuri sa Diyos, at nagkasundo ang mga pastol. Taraangay sa Bethlehem para makita ang nangyari. At nang nakita nila si Jesus, binareta din nila ang kanilang nakita tungkol kay Jesus sa iba, na manghatanan ng nakasanig sa baretang ito. Ika-14 litrato. Si Jesus ay dinumikkel sa balay ni Jose at Maria. Nang si Jesus ay 12 anyos na, tinawid sila ni Jose at Maria sa simbahan. Naguron-uron sila doon ng madidisonong tolay ng simbahan tungkol sa Diyos. Nagtaka sila sa dibastang talino ni Jesus. Nang siya'y dikkel na, tinuduan niya ang mga totolay tungkol sa Diyos na kanyang Ama. May mga tolay na niniwala sa kanya at marami ding hindi naniwala kay Jesus. Pero kinaginang Diyos na si Jesus ay anak ng Diyos at gusto niya tayong magsanig sa Kanya. Ika-15 litrato. Si Jesus ay kapangyarihan na gabuhat sa Diyos. Marami siyang nagamit na milagro. Pinaigi niya ang sakit. Ilingan mo'y damong litrato. Nakakita ang burak na totolay. Nagbuhay siya ng patay. Pinahinto niya ang bagyo at taglakad siya sa didabaw ng danom. Nang makita ito ng mga totolay, naniwala sila na si Jesus ay gabuhat sa Diyos. Sila'y hinumanga sa mga ginamit ni Jesus. At nakagi si Jesus ay kapangyarihan na makatulong sa kotam. Ika-16 na litrato. Magagandang tarod ang nagamit ni Jesus. Maraming totolay ang kumuyoyog sa kanya at tinulduan sila tungkol sa Diyos. Inumangay dito si Jesus para ipeta ang pag-ibig ng Diyos at para isole ang totolay sa Diyos. Pero maraming relihiyosong totolay ang nagkanga kay Jesus. Magtog ang kanilang puso at di nila matanggap na si Jesus ay pinatawid ng Diyos. Di nila aminin na di sila nagsanig sa utos ng Diyos at sila ay kasalanan. Ang mga tingging totolay na ito ay nagkagi ng kabubulean tungkol kay Jesus at kanila itong dinakip. Niyabat siya ng mga sundalo. Sinabitan siya ng koronang masiit, ininsulto siya. Tandaan ito. Si Jesus ay anak ng Diyos, kaya niyang bunuan tong mga totolay na ito. Pero di niya ito ginamit. Tukoy niya nakaguman ito sa plano ng Diyos. Ika-17 litrato. Pinako ng mga sundalo si Jesus sa kayong kudos at pinabayaan siya doon hanggang siya ay matay. Nung panahon ni Jesus, ang pagpako sa kudos ang pinakamatinding parusa sa tolay na di umunod sa batas. Walang nagamit na kasalanan si Jesus. Tayong at tanan ay kasalanan. Inako ni Jesus ang parusa na dapat tayo ang bumate. At tanan tayo ay kasalanan at dapat tayong matay sa nagamit na ito. Si Jesus ay nagsakripisyo para bayadan ang mga nagamit na kasalanan. Kung aminan na nagamit tayong kasalanan, patawadan tayo ito ng Diyos. Maniwala tayo kay Jesucristo at tayo ay ligtas. Ika-18 litrato. Akala ng mga kadiman ni Jesus na talagang patay na ito at di na mabuhay pa. Pero di yan totohanan. Matapos matay ni Jesus sa kudos, inangay ng mga katrokes niya yung baggi niya. Tinawid nila ito sa lubok na kuweba at dinatonan ng dikkel na bato ang bukana para masaraduhan. 2 aldaw ang lumipas. Pero nung ika-3 aldaw, nabuhay si Jesus. Dating kakaguman si Jesus na bababi ang inumangay sa labangan niya para gamitin yung ugali nila pagtepatay. Nakita nila na negulong na yung bato at yung baggi ni Jesus ay di na nila meta. 2 anghel ang nagpakita sa kanila at kaginilay si Jesus ay buhay. At kagipan nila, wala siya dito. Siya ay nabuhay. Oo, si Jesus ay nabuhay na. Pinakita niyang siya ay talagang Diyos. Si Jesus ay buhay. Nanalo siya kay Satanas at sa kamatayan sa tanan ng oras. Ika-19 litrato. Nang nabuhay si Jesus,
nagpakita siya sa kanyang mga disipulo. Kinuman at nag-oron-oron sila. Wala doon si Tomas, isa sa mga disipulo niya. Di siya maniwala na buhay na ruway si Jesus nang iistorya ito sa kanya. At kinagi niya, hanggat di ko makita yung talingo niya na gamit ng pako at makabitan, di ako maniwala. Pagkalipas ng 1 linggo ay nagpakitang ruway si Jesus at nandoon na si Tomas. Biglang nilumuhod si Tomas at kinagi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Kinagi ni Jesus, naniwala ka dahil mineta mo ko. Maigi yung di nakakita sa akin pero maniwala. 20 litrato. Nang nabuhay na ruway si Jesus, nagpakita siya sa maraming totolay. Nakita siya at natukuyan nilang si Jesus ay nabuhay na ruway. 40 aldaw na ang dinumaman at ito'y oras na para umuli na siya sa langit. Natapos na niya ang paggamit sa kanya. At kinagi niya sa kanyang mga disipulo, gamitan mo'y atanan na alagad ko ang atanan ng bansa. Tulduan mo silang magsanig sa atanan ng utos ko. Si Jesus ay dinimisono palangit habang magaling ang mga disipulo niya. Hanggang sa di na nila ito makita. Duwang anghel ang nagpakita sa kanila, at kinagi nila sa mga disipulo. Ganyan din ang kasole ni Jesus kademot ng aldew sa nakita mo'y na yan. Si Jesus ngayon ay nasa langit, maghanda siya ng pagiyanan ng mga tolay na sinumanig sa kanya. Handa ka na bema na makipagkita sa kanya kasole niya? Ika-21 litrato. Bakit natay si Jesus sa kudos? Natay si Jesus para may ligtas ang mga kasalanan sa parusa ng kasalanan. Si Jesus ay di nagkasala. Ang kudos ay nagpapaalala sa kotam na si Jesus ay natay para ibutan ang kasalanan na nagpaadayo sa kotam sa Diyos. Si Jesus ay banal, walang nagamit na kasalanan, kordero ng Diyos, nagsakripisyo sa para sa kotam. Kapag naniwala tayo kay Jesus at inadagan tam ang mga kasalanan tam, patawadan tayo ito ng Diyos. Gamitan tayo ni Jesus na anak ng Diyos. Ika-22 litrato. Nagtuldo si Jesus para sa dalan paangay sa langit. Bawat isa ay magdaman sa malawak na dalan ng kasalanan. Dahil tayo telikas na kasalanan at kasalanang minenatam kay Adan. Ang makipot na dalan ay paangay sa Diyos at buhay na walang hanggan sa langit. Kagi ni Jesus, umangay tayo sa makipot na dalan. Makasadap tayo sa makipot na dalan kung adagan tam yung mga madudukas tam na nagamit sa kamaniwala na si Jesus ay minatay sa kudos para sa kotam. Maraming totolay ang umading lumakad sa kasalanan Masyadong masikip sa kanila ang dalan para umangay sa langit. Gusto pa nila doon sa malawak na dalan paangay sa kaparusahan. Saan mo gustong angay? Bakit di ka makipag-oron sa Diyos ngayon? Makipag-oron ka sa Kanya. Kagian mo na, Panginoon Diyos, Ikaw ay banal. Aminan ko po na ako'y nagkasala. Maniwala ako na minatay si Jesus sa kudos para akuan ang kasalanan ko. Pakioron po, patawadan mo ako. Linisan mo ako at gamitan mong anak mo. Gusto ko pang umunod kay Jesus at makagumang kita sa langit pag minatay na ako. Salamat po. Ika-23 litrato. Makitatam si Jesus sa litrato nang tanggapan niya ang mga totolay na gabuat sa bawat tribo, bansa, at kung saan-saan. Naniwala sila sa kanya at sila'y naging anak ng Diyos. Sila ay nandoon sa masikip na dalan, paangay sa langit. Ang mga anak ng Diyos ay isang dikal na tarod na pamilya. Maski mahirap, mayaman, mangitit, mapudew, lalaki, babi, mga anak, ay agum-agum kay Hesukristo na ating Panginoon.
Ika-24 na litrato. Nung si Jesus ay nandito pa lang sa luta, ay teron mainam na maisto ng mga utos ni Moises. Ang ngaran niya ay Nicodemus. Sang gibi, ang tolay na ito ay inumangay kay Jesus para makialagip. Hinagian siya ni Jesus ng magagandang bagay. Hinagian siya ni Jesus na kailangan may enak na ruway ang bawat isang tolay para mabilang sa pamilya ng Diyos. Pag tayo'y minienak na ruway, yung damo ay pagkaenak tung bagitam. At ang pangaduwa, pagkaenak ng espiritu. Ang banal na espiritu ang inumangay sa kotam at dinena niya tayo ng bigong buhay na magsanig sa gusto ng Diyos. Ika-25 ang litrato. Bago sumoli si Jesus sa langit, pinangako ni Jesus sa kanyang mga tagaunod na ipatawid niya ang banal na espiritu. 10 aldaw pagkatapos na si Jesus ay sumoli sa langit, ang kanyang mga tagaunod ay nag-agum-agum sa langit. Makita mo ito sa mga litrato. Bigla na laang may perang na nagubuhat sa langit na kuman na ugong na mabigsak na paras. At kuman na may mga dilang apoy na inumapon sa kanila. Lumemat ang banal na espiritu at silang at tanan ay napuspos. Kaparis ng pinangako ni Jesus, noong aldaw na iyon, ang mga tolay mula sa iba't ibang bansa ay nasa Jerusalem. Ang mga tagaunod ay nakatanggap ng kapangyarihan at nakapagkagi ng iba't ibang wika. Ikinagi nila ang mga magagandang bagay na ginamit ng Diyos. 3,000 tolay ang tinumanggap sa Panginoong Hesus ng aldaw na iyon. Ngayon, ang banal na espiritu ay magiyan sa tananang tolay na tutuhanan na umunod kay Jesus. Siya din ang mag-atad ng kapangyarihan upang maunod natin si Jesus at makagi natin sa iba ang tungkol sa Kanya. Ika-26 na litrato. Ang tolay, bago maniwala kay Jesus, ay kuman na lalaki na nasa litrato na maglalakadan sa diklam. Siya ay mesapel at madalas pataknag kasi walang demlag na magtuldo sa kanya. Kapag tayo ay naniwala sa Panginoong Hesus, tayo ay kuman na lalaki na maglalakadan sa mademlag na dalan, na makita ang kanyang angayan. Hindi mesapel sa sidang dalan. Kinagi ni Jesus, ako ang demlag ng mundo. Kapag umunod ang tolay sa akin, ay hindi maglalakadan sa madiklam. Iatad niya ang banal na espiritu para gumabay sa tanan ng mananampalataya sa dalang paangay sa kanya. Ika-27 litrato. Ang isang tolay na umunod kay Jesus ay isang bigong tolay. At siya'y umuunod sa kaginang Diyos. Siya'y nagpapasalamat sa Diyos sa kapatawaran ng kanyang kasalanan at sa niatad na bigong buhay. Hindi niya gusto na gumamit ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, kaya ang sumasampalataya kay Jesus ay hindi makiagiw o makipagdima, hindi magtakaw at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang banal na espiritu ang tumutulong sa mananampalataya na huwag gumamit ng madukos, kundi gumamit ng mabuti. Ika-28 litrato. Kapag ang pamilya ay tutuhanan na umunod kay Jesus, ang lalaki ay nagmamahal sa kanyang babing kabinga at ang babi ay gumagalang sa kanyang lalaking kabinga. Ito ang itutuldo sa kaginang Diyos. Ang magkabinga ay nagtutulungan at magpabigsakan. Tutulduan nila ang kanilang mga anak na mahalan ang Diyos at umunod sa kanyang mga kagi. Ang pamilyang umunod sa Diyos ay nananalangin at namumuhay ng tiwasay. Ika-29 na litrato. Itutuldo sa atin ni Jesus na mahalantam ang atanan na tolay. Ngayon din ang ating mga kadima. Si Jesus ay nag-istorya tungkol sa isang lalaking naglakad na tinakawan at pinasakitan. Isang lalaki nagabuhat sa dilipot na tribu ang nakakita sa lalaking talitalingoan. Ninatonan niya ng benda ang talingo nito at isinakay niya sa kanyang asno at tinawid sa balay tulosan para maalagaan. At binayadan niya ang may-ari ng bahay tulosan para alagaan ang lalaking talitalingoan hanggang sa siya ay umigi. Kinagi ni Jesus na tayo din
ay dapat magmahal at tumulong sa sino mang nangangailangan, maski na ang mga tolay na iba ang lahi at reliyon. Ika-30 letrato. Ang lalaki sa letrato ay magtutod ng kanilang mga idolo at mga libro. Sila ay dating tagaunod ni Satanas, pero ngayon sila na ay umununod kay Jesus. Ang mga tagaunod ni Jesus ay hindi na nagpupuri sa madudukas na espiritu. Hindi na kailangan manteng o pagsilbihan sila. Ang Panginoon ay mas makapangyarihan kaysa kay Satanas. Kailangan ibutan na ng mga mananampalataya ang mga bagay na nakaagum sa kanila kay Satanas at sa madudukas na espiritu. Si Jesus ang magagabay sa atam sa pulsa kanila kung agedad tam ito sa kanya. Ika-31 letrato. May isang lalaki na sinadapa ng madukas na espiritu. Ang mga igot at kadena ay kaya niyang katolan dahil sa bigsak ng mga espiritong sinumanib sa kanya. Inutusan ni Jesus ang mga espiritu na lumuwa sa bagi ng lalaki at ito nga ni ang nangyari. At ang lalaki ay nakaibot sa kapangyarihan ng espiritong sinubadap sa kanya. Ibinareta niya sa tanan ng kanyang katrokes ang ginamit ni Jesus sa kanya. Maraming tolay ang napaigi ni Jesus gubuat sa madudukas na espiritu. Si Satanas at ang madudukas na espiritu ay umununod din kay Jesus. Kung ikaw ay tagaunod ni Jesus at guguloan ka ng madudukas na espiritu, alalahanan mo na ikaw ay para sa Diyos. Si Satanas ay walang lugar sa iyong buhay. Palakadan mo siya at makeged ka ng tulong sa ating makapangyarihang Panginoong Jesus para mapalakad mo ang madukas na espiritu. Makeged ka ng tulong sa ibang mananampalataya na ipanalangin ka. Kapag tayo ay umunod kay Jesus, iingatan niya tayo kay Satanas para hindi niya tayo masakitan. Ika-32 letrato. Madalas naakitan ni Satanas ang mga anak ng Diyos. Gusto niyang huwag tam unodan si Jesus. Aakitan ni Satanas ang mga mananampalataya ng gulping bagay, kaparis ng kwarta, mga damit, madukas na bisyo at marupet na pamumuhay. Gusto niyang maniwala tayo na ang mga bagay na ito ang makapangyarihan sa atam. Pero si Satanas ay mabuli. Lulukoon niya tayo para tayo'y umadag sa Diyos. Makeged ka ng tulong sa Panginoon para hindi ka matukso. Ika'y magtiwala sa Panginoong Hesukristo at siya'y ating sunudan. Ika-33 letrato. Ano mangyayari kung ang mananampalataya ay nagkakasala? Hinagi ni Jesus ang ganitong istorya. Ang isang anak na lalaki ay nilakadan ang kanyang balay. Umangay sa adayong lugar at gumamit ng madukas. Siya'y lubos na nagkasala dahil sa pakikiagum sa mga babi at paggastos ng kwarta ng kanyang ama. At dinumemat ang lubos na pagkaalap. Siya'y naghirap at nagalap. At kanyang natukuyan na siya'y nagkasala sa Diyos at sa kanyang ama. Siya ay nagsisi sa kanyang nagamit. Siya ay sumole sa kanyang ama. Ang anak na lalaki ay minahal ng kanyang ama kahit ito'y lubos na nagkasala. Tinanggap niya ang anak na lalaki at pinatawad ng may lubos na kagalakan. Kapag tayo'y nagkasala, dapat tam pagsisihan at adagan ang mga kasalanan tam. Patawadan tayo ng Diyos at tanggapan kaparis ng ama sa istoryang ito. Hinagi ni Jesus, may lubos na kagalakan sa langit kapag ang isang makasalanan ay umadag sa kasalanan. Ika-34 letrato. Ano ang dapat gamitan ng mga mananampalataya kapag sila ay nagkasakit? Damo, dapat silang manalangin sa Diyos at magtiwala sa Kanya. Kayang paigian ng Diyos ang tolay na may sakit kung ito'y Kanyang gusto. Minamahal tayo ng Diyos at tukoy niya ang mangyayari sa atam. Si Jesus ay kagumantam para tayo'y atdena ng kapayapaan at tulungan sa oras ng sakit. Ika-35 letrato.
Sa letratong ito, makitatam ang kaugalian ng mga tolay sa paglabang ng mga minatay. Dumemot ang aldew at tanan tayo ay matay, pero ano ang mangyayari katapos nito? Kinagi sa kagi ng Diyos na kung ang mananampalataya ay matay, ang kanyang espiritu ay makakuyog ang Panginoong Hesus sa langit. Ang mananampalataya sa letratong ito ay malungkot, pero hindi sila nagapi sa kanilang kalungkutan. Dapat, huwag tayong manteng sa kamatayan. Mahal tayo ng Diyos at tayo'y iniligtas mula sa kasalanan at walang hanggang kamatayan. Ang mga hindi nananampalataya ay walang pag-asa sa buhay na walang hanggan, nakaguman ang Diyos. Kinagi sa Biblia na sila'y may angay sa lugar na walang hanggang kaparusahan. Ikaw, saan ka may angay kapag ikaw ay natay? Ika-36 na letrato. Ang bawat parte ng kagi ay may kanya-kanyang layunin. Ang mata para makakita, ang bangbang para makasanig, at ang nguso para magkagi at kuman. Ang atanan na parte ng baggi ay nagtutulungan. Kung ang isang parte ay may sakit o karamdaman, ang buong baggi ay masakitan. Kinagi ng Diyos na ang mananampalataya ay parte ng isang baggi na dudulawan na iglesia. Ang Panginoong Hesus ang pinuno ng baggi. Maipapagamit ang Diyos sa mga mananampalataya na gamitan ang tulad nito: pangangadal, pagkanta, pag-atad, pagtutuldo, mabuting pagtanggap, at pagtulong sa iba. Kung ang isang mananampalataya ay hindi gamitan ang kanyang gamit, ang buong baggi ng iglesia ay mahihirapan. Ang atanan na mananampalataya ay kailangang umiwag ng agum-agum sa paggamit. Ika-37 letrato. Ang mga mananampalataya ay dapat mapuron para sambaan ang Diyos. Kapag sila'y nag-agum-agum, sila ay mag-adal tungkol sa Biblia, magdadasalan sa Diyos, at magkakantaan ng papuri sa Kanya. Dapat silang magtawid ng mga handog para sa Diyos. Tinuldo ni Jesus sa Kanyang mga tagaunod na alalahanan ang Kanyang pagkatay. Sa letratong ito, makitatam na ang mga mananampalataya ay agum-agum na kuman. Ang pagkain nila ng tinapay ang nagpapaalala ng baggi ni Kristo na natay sa kudos. Ang nilang pag-inom ay nagpapaalala sa kanyang digi na tumurog para iligtas sila mula sa kasalanan. Tayo ay kailangang mag-agum-agum at alalahanan ang pagkatay ni Jesus sa ganitong pamamaraan hanggang sa muli niyang pagsoli. Ika-38 retrato. Sa aldew si Jesus ay magsoli sa mundo sa pulsalangit, kaparis ng kanyang ipinangako. Siya ay bigla na laang dumemat sa oras ng hindi tamtukoy. Ang mga mananampalatayang patay na ay umagkat sa pulsalabangan para sumambat sa kanya, at ang mga buhay pa ay makaguman rin. At sila'y kakuyoyog ng Panginoong Hesus sa langit na walang hanggan. Ang mga hindi mananampalataya ay malakadan. Sila'y maghihirap sa paghuhukom ng Diyos. Hindi tamtukoy kung kailan sumuli si Jesus, pero kailangan tam maging handa at maguray sa Kanya. Handa ka na bang sambatan ang Panginoong Hesus kung dumemat siya sa aldew na ito? Ika-39 na letrato. Sa letratong ito ay maraming bunga. Kapag tayo'y umunod kay Jesus, ang Espiritu ng Diyos ang umiwag sa atam para tayo'y magkabunga. Kinagi sa atam ng Biblia na ang bunga ng Espiritu ay pagmamahal, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagbalod sa sarili. Kinagi ni Jesus, "Ako ang pona ng ubas, at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin
at ako'y nananatili rin sa kanya ang siyang magbunga ng sagana. Ang patay na sanga ay hindi magbunga, sila'y katolan at tudon. Nais ni Jesus na ang kanyang mga tagaunod ay magbunga. Sa ganitong paraan, ang Diyos ang maidisono at ito'y makatulong sa mga tolay. Ika-4 na pong letrato. Hinagi ni Jesus sa kanyang mga tagaunod na sila'y lumakad at tiyagian sa mga totolay ang tungkol sa kanya. Kung sino man ang maniniwala sa kanya ay maliligtas sa walang hanggang pagpaparusa at kamatayan. Kung ikaw ay mananampalataya, ay kailangan mong tumulong sa iba para maintindihan nila ang mabuting balita. Ang banal na Espiritu ng Diyos ang magatad sa iyo ng bigsak para mabuhay at magkagi ng tungkol sa Kanya. Gamitan mo ang libro na ito para kagian sa iba ang mga natukuyan mo. Sa ganitong paraan, matukuyan ng mga totolay ang katotohanan tungkol sa Diyos at ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo.